Carmela's point of view. Napainat-inat na lamang ako nang matapos ako sa mga gawain ko. Medyo nagtagal din ako sa paglilinis dahil ang dami kong gawain ngayon dito sa kondong nililinisan ko. Katatapos lang din kasi ng party ng boss kong gwapo, kaso parang tatay ko na. Wow! Ang bilis mo talagang matapos, Carmela. Speaking of the devil, charot lang. Sir, napatagal pa nga po ako ngayon eh. Ang dami niyo naman kasing kinalat kagabi. Naiiling kong sambit. Natawa naman to. Sorry for that. Minsan lang kasi magparty ang kagaya kong matanda na. Kaya sinulit ko na. Hindi ako takot kausapin ng papiloso po minsan si Sir. Kasi close naman kaming dalawa. Para ko na nga siyang tatay. Kahit pa on-call maid niya lang ako sa kondo niya. Nakilala ko lang din si Sir Dan sa coffee shop kung saan din ako nagtatrabaho. Ayun, bigla siyang nag-offer sa akin na maging maid ako sa kondo niya. Pumayag ako kasi pera din yun, di ba? Kaya po ang dapat ninyong gawin, mag-jogging kagad kayo. Aba, yung isang araw na kasiyahan na yon, naku, nakakasama rin sa kalusugan. Sabi ko, I wish my son would care for me like you care for me. Bigla ang sambit nito. Nasaan ho ba yung anak nyo, sir? Sa bait nyong yan, wala siyang pakialam sa inyo? Aba, suwail yun ah. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil malaki ang naging kasalanan ko sa kanya. Bigla akong na-curious kaso ayoko namang makichismis at baka sabihin pa niyang pakilamera ko. Pero gwapo ba yung anak nyo, sir? Single rin ba siya? Gwapo si sir, kaya't mukhang may asim din yung anak niya. Sana single rin ang malandi ko. Charot lang. Hindi sa pagmamayabang pero kasing gwapo kong anak ko. Hindi ko lang alam kung may nobya na siya. Bakit? Gusto mong ireto kita sa kanya? Hindi po ah. Pero kung mapilit kayo, sige po. Willing naman akong tanggapin siya sa buhay ko. Natawa naman ako bago mapailing. Akala yata ni Sir nagbibiro ako. Seryoso kaya ako sa sinabi ko? Oo nga pala, mamaya aalis ako ng bansa para sa business trip ko. Matatagalan ako kaya gusto kong dito ka na muna tumuloy sa kondo ko. Malapit din to sa coffee shop kung saan ka nagtatrabaho, di ba? Kaya hindi ka nababiyahe. Isa pa, with pay rin yung pagbabantay mo sa kondo ko. Pag-iiba nito ng usapan. Seryoso po kayo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi ko lang expected kasi patitirahin niya ako dito sa kondo niyang papunta na sa penthouse dahil sa sobrang kalakihan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Carmela. Magiging manugang na rin naman kita kung sakasakali, di ba? Wala rin naman akong mapag-iiwanan nito kaya't ikaw na lang muna. Ituring mong bahay ito. Nakangiting tugon niya. Napangiti naman ako ng malaki. Hindi ko rin maiwasang mapatili ng bahagya. Thank you, Sir Dan. Mukhang matagal-tagal kong hindi makikita yung mga kaibigan kong dagat-ipis. Marami kasi akong alagang peste sa apartment ko. Masyado kasi akong nagtitipid kaya sa cheap apartment ako nagtitiis. O sige na, umuwi ka na at ayusin ang mga gamit mo. Ibibilin ko na lang ang card key mamaya sa staff. Mag-iingat ka ha? Thank you, Sir Dan. Naway mabuhay ka pa ng matagal. Kumindat ako sa kanya bago lumabas ng kondo niya. Excited akong umuwi para mag-impake ng mga gamit ko. Mag-feeling prinsesa rin kasi ako ng ilang araw. Siyempre, pagkatapos kong maghanda ng damit, nagbihis naman ako para dumiretso sa coffee shop kung saan ako pumapasok din. Mag-isa na lang din kasi ako sa buhay kaya todo kayod ako. What the hell? Napaigtad ako ng pagpasok ko sa cafe ay isang sigaw ng lalaki kagad ang narinig ko. Napatingin ako sa gawin nito at nakita ko ang lalaking nakatalikod na pinagagalitan ng isa sa mga staff. Sorry po, sir. Pasensya na po kayo. Naiiyak na sabi ni Michelle. Nakakaawang itsura niya pero hindi ko siya tutulungan dahil masamang ugali niya sa akin. Leave! Galit pang sigaw ng lalaki. Nagmamadali namang umalis si Michelle sa kanyang harapan. Napakibit balikat naman ako bago dumiretso sa locker area at nagpalit. Gosh, nakakatakot talaga siya. Gwapo sana kaso mukhang nananakal kapag nagagalit. Narinig kong sambit ni Grace. Siya ang pinaka-close ko sa trabaho. Sino ba yun? Mahinang tanong ko sa kanya. Si Kayler Buenavista yan. Yung
sikat na businessman na mayaman? Pabulong nitong sagot. Napatango naman ako. Yung masungit na masama yung ugali? Yung akala mo kung sino kumakaasta sa mga taong nasa paligid niya? Tinakpan nitong bibig ko kaya't napatigil ako sa pagsasalita. Gaga ka! Kapag narinig tayo niyan, tapos ang kaligayahan natin. Mahinang saway nito sa akin. Bigla naman kaming napaayos ng may dumating na mga customer. Nawala ang atensyon namin sa pagchichismisan at nabaling na lang sa trabaho. Lumipas nga ang oras at natapos ang shift ko. Hindi na ako nagpaalam pa sa mga kasamahan ko at nagmamadaling umalis. Kinuha ko mga gamit ko sa apartment at dumiretso kagad sa kondo ni Sir Dan. Nakakondo na ako! Tili ko nang makapasok sa loob. Napatalon-talon ako sa tuwa at napapalakpak pa. Hindi ko rin maiwasang ihagi sa mga damit ko na parang confetti. Sana tagalan pa ni Sir dun sa business trip niya. Natatawang sambit ko. Nagtungo na nga ako sa kusina at nagsimulang magluto ng hapunan. Sa sobrang pagmamahal sa akin ni Sir nag-iwan siya ng sandamakmak na groceries. Uy, pwede raw sa akin yung wine. Dahil minsanan lang akong uminom, titikman ko yung wine. Pagkatapos kong kumain, tinarget ko kagad yung imported na wine ni Sir Dan. Kapag talaga nakauwi siya, babawi ako sa kanya. Lahat ng malinis niyang damit, lalabahan ko ulit. Tapos itong malinis niyang kondo, dudumihan ko para malinis ko ulit. Hindi ko alam kung nakailang tagay ako ng wine. Basta't nang makaramdam ako ng hilo, dumiretso agad ako sa kwarto at natulog na. Kinabukasan ngayon masakit ang ulo ko nang magising ako. Inaantok na lumabas ako ng kwarto at tila nawalang antok ko nang makitang isang lalaking nakaupo sa sofa at ginagawang pamunas ng mukha niya yung panty ko. Magnanakaw naman niya! Sigaw ko bago siya lapitan. Bigla naman tong napatingin sa akin. Bahagya akong natigilan dahil sobrang gwapo niya. Yung tipong mala Turkish leading man ang itsura. Who the hell are you? Sigaw nito sa akin. Doon naman ako natauhan at walang pagdadalawang isip na sinipa siya sa muka. Bagsak ang gwapong masarap at nawala ng malay. Wala akong pakialam kung gwapo ka. Kapal ang mukha mong pagnasahan ng panty ko. Singhal ko sa kanya. Inagaw ko yung panty kong bulaklaki na hawak niya at pasimpleng inamoy. Mabuti na lang at mabango siya. Nakakahiya kaya kung amoy kulob to kung sakasakali. Teka, paano to nakapasok pala? Kasi hindi naman makakapasok sa kondo to kung walang keycard eh. Shit, stalker kaya to ni Sir Dan? Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Sir Dan. Sir Dan, may magnanakaw na nakapasok sa kondo nyo. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok pero pinagnanasahan niya yung panty ko, Sir Dan. Tawag ang pulis po at baka kung anong gawin niya sa akin eh. Gwapo pa naman to at kahawig ninyo. Natigilan naman ako bigla. Teka, bakit kahawig pala ni Sir itong gwapong panty addict na ito? Oh, I forgot to tell you na baka pumunta yung anak ko riyan sa kondo. Anak mo po? Nanlaki na lang ang mga mata ko at napatingin sa lalaking walang malay na may black eye sa mata. Yes, kaso mukhang nagkatagpo na kayo bago pa kita matawagan. Wait, ano nga yung sinasabi mong pinagnanasahan niya ang panty mo? Did he do something bad at you? Umiling naman ako kahit hindi ko siya nakikita. Sir, mukhang ako yung may nagawa sa kanya. What do you mean? Sir, tinadyakan ko yung anak niyo sa mukha. Ngayon ho may black eye siya at walang malay. Ayan na, nag-hysterical na ako. Sir, sabi niyo naman kasi hindi kayo dinadalaw ng anak niyo eh. Anong gagawin ko ngayon? Isang malakas na tawa naman ang pinakawalan nito. Akala ba niya nagbibiro lang ako? Sir, seryoso ako. Inis kong sambit. You can handle that, Carmela. Sabay patay niya ng tawag. Sinubukan ko siyang tawagan ulit pero patay na yung cellphone niya. Napasabunot naman ako sa aking buhok bago dahang-dahang lapitan yung anak ni Sir. Binuhat ko siya at ipinwesto sa sofa. Halos sikain pang ako dahil sa bigat niya. Bakit naman kasi pinapamunas mo sa mukha mo yung panty ko? Napagkamalang patuloy kitang manyakis. Sita ko sa kanya. Nagmamadali akong nagtungo sa kusina at kumuha ng ice pack. Pagbalik ko, dinampian ko ang black eye niya.
Habang ginagawa ko yun, hindi ko maiwasang mamangha sa gwapong taglay niya. Grabe yung muka. Wala man lang pores at dark spot. Ano kayang moisturizer o rejuve niya? Hindi mapigilang bulong ko. Sobrang kinis niya kasi at maputi rin. Parang yung tigyawat pang allergic sa kanya. Ay, kaba yung malaking tubo! Nagulat ako nang bigla nitong hulihin ng kamay ko at bigla itong dumilat. Leche! May black eye na pero gwapo pa rin. Unfair! Who are you? What are you doing with my face? Para akong napunta sa Antarctica dahil sa lamig ng boses nito. Ako si Carmela. Yung who are you lang ang naisagot ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanyang ginagamot ko yung black eye niya. What are you doing here? Are you the new woman of my dad? Ha? Hindi Dito ako nakatira ngayon dahil sabi ni Sir Dan. On-call maid niya lang din ako at hindi niya ako babae, no? Sagot ko. Dito ka niya pinatira? O di babae ka nga niya? Ang tanga naman nito. May business trip daw siya kaya dito muna raw ako tumuloy. At saka hindi ko papatulan yung daddy mo, uy. Kung ikaw pwede pa, ang tanda-tanda na kaya noon. I'm not believing you. Uy, di wag. Are you raising your voice at me? Mabilis naman akong umiling. Hindi pwede bang bitawan mo na ako? Ang sakit-sakit mo kasing humawak eh. Mukha namang narealize niyang hawak niya ang pulsuhan ko kaya't binitawan niya ako. Medyo namumula naman yun kaya't hinimas ko. Ibig sabihin, ikaw ang makakasama ko rito sa kondo niya? You will be my personal maid, huh? Ha? Makakasama ko siya? Ang sabi ni Sir ako lang mag-isa rito. Aalis na lang ho ako. After what you did to me? Sabay turo nito sa mata niyang may black eye. Ay, akala ko hindi niya ramdam yun. Ano po, pagsisilbihan na lang kita ng buong puso't walang reklamo. Promise po, magiging mabait ako sa inyo. Ngumiti ako ng matamis. Ayoko rin kasing bawasan ang good record ko kay Sir Dan. Isa pa, ayoko munang mapaalis dito sa kondo. Gusto ko pang ma-enjoy ang pagiging prinsesa. Good. Make sure that you won't seduce me. Hindi ako pumapatol sa mga babaeng malandi. Napairap naman ako. Hindi ho kita lalandiin. Huwag kang mag-alala. If you say so. May una ho ba kayong kahilingan, mahal na hari? Sinadya kong magtunok sarkastika para maramdaman niyang napipiko na ako sa kanya. Yes. Bigla nitong inilapit ang mukha niya sa akin. Shit, hahalikan niya ba ako? Teka lang, baka hindi ako makatanggi. Gusto kong mag-toothbrush ka dahil umaalingasaw yung hininga mo. Hindi ko na matiis kaya sinabi ko na. Para yatang umakyat lahat ng dugo ko sa aking mukha dahil sa kanyang sinabi. Shit, nakakahiya! Mabilis naman akong tumayo at tumakbo papasok ng CR. Hiningahan ko ang palad ko't inamoy yun. Wala naman akong naamoy na masamang kadiliman. Peste, dumoble sana yung black eye niya. Inis ko na lang nasabi. Wala na, hindi na yata matutupad ang buhay prinsesa ko. Buwis itong anak ni Sir Dan. Kulang na lang gawin niya akong kalabaw. Paano? Mas marami pang utos kesa dun sa nagpapasahod talaga sa akin. Sir Dan, buwisit yung anak nyo. Ba't ganito ugali niyan? Bait-bait nyo naman Kay Sir Dan ko ibinubuhos ang sama ng loob ko. Mabait naman yan. Tiisin mo na lamang siya, Carmela. Ikaw na lang ang pag-asa ko para mapatino siya. Tugon nito. Napahinga naman ako ng malalim. Ay, may choice ho ba ako? Pero pwede ko bang saktan to? Makaganti man lang. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang tutuluyan dahil anak ko pa rin naman yan. Noted po, sir. Saglit pa nga kaming nag-usap ng dalawa bago ako lumabas ng kwarto. Nadatnan ko kagad yung anak niyang nanonood ng TV habang kumakain ng pizza. Sir Kyler, anong gusto niyong tanghalian at hapunan? Iluluto ko na pareho at may pasok ako sa cafe. Tanong ko sa kanya. Anything. Ayan na naman tayo sa anything niya. Tapos kapag hindi niya gustong niluto ko, ibabash niya ako. Hindi na ako kumibot, dumiretso na lang sa kusina. Naisip kong magprito na lang ng galunggong ngayong tanghali. Tapos magluluto na lang ako ng buttered shrimp para sa hapunan namin.
Habang hinihintay ko ang maluto ang galunggong, lumabas muna ako sa veranda at kinuha mga sinampay ko. Mahirap na baka mas-snatch na naman ni Sir yung pante ko. Oh, bakit nakatingin ka na naman sa pante ko? Sinamaan ko ng tingin si Sir Kyler. Napasimangot naman to. Anong gagawin ko dyan sa pante mo? Tinitingnan ko yung labas dahil mukhang makulimlim. Masyado kang asyumera. Hindi mo ako masisisi. Aba, isang beses mo nang kinuha yung panty ko at ginawang pamunas yan sa pagmumukha mo. Malay ko ba kung may pagnanasa ka sa akin? I already told you. I thought it's a handkerchief. Ikaw rin naman nang may kasalanan dahil pakalat-kalat yung underwear mo. Inakala niya palang panyo yung pinamumunas niya dahil bulaklakin. May hangover pang angkol niyong masungit. Kaya yun, wala tuloy sa sarili nung araw na yun. Hindi ko na pinansin si Sir Kyler at pinasok na lang yun sa kwarto ko. Lumabas din naman ako kagad dahil may niluluto ako. Uy! Wallet! Pagbalik ko, may wallet na sa sahig. Kinuha ko naman yun at tiningnan ng laman. Halos pumalakpak yata ang mga mata ko dahil maraming lilibuhing papel sa loob. May mga cards din at kondom. Taray! Iba talaga kapag mayaman. Nakita ko bigla yung ID ni Sir at hindi ko naiwasang tingnan. Donato Kyler? Bigla akong napahagalpak ng tawa nang makita ko yung pangalan niya. Seryoso ba talaga sa Donato? Why are you laughing? Mabilis ko namang sinara yung wallet at nagtungo sa sala. Nakita ko si Sungit na nakaupo at salubong na naman ng kilay. Sir Donato, nahulog yung wallet niyo sa kusina. Pilit ko pinipigil ang tawa ko pero hindi ko na kaya. Tiningnan mo yung ID ko? Nanlalaki ang mga mata nitong inagaw sa akin ang wallet niya. Hindi ko alam kung nahihiya ba siya o napipikon. Aksidente lang yun. Pigil ang tawang sagot ko. Stop laughing at my name and stop calling me that. Okay po, Sir Donato. Carmela! Hala, yung niluluto ko pala. Maiwan ko na po kayo, Sir Donato. Sunod-sunod naman itong napamura kaya't patakbo na akong nagtungo sa kusina. Alam ko nang tinatago niyang sikreto, kaya tumanda siya sa akin. Ewan ko na lang kung makapagsungit pa siya sa akin. Medyo nagtagal ako sa kusina dahil 2 putahe nga ang niluto ko. Nang matapos ako, naghain na ako para sa aming 2. Sir Donato, handa na yung mga pagkain. Pagtawag ko sa kanya. Wala akong narinig na tugon kaya't lumabas ako ng kusina. Wala na si Donato sa sala kaya't nagtaka ko. Wala rin naman siya sa veranda. Sir Donato, nasan ka? Nagtungo ako sa kwarto niya pero wala rin siya doon. Donato, nasan ka ba? I said stop calling me by that name. Napaigtad ako nang marinig ang boses niya mula sa likuran. Mabilis akong lumingon sa kanya at halos lumuwa ang mga mata ko nang makita siyang nakatapis lang ng tuwalya. Shit! Mas lalo pala siyang masarap pag ganito lang ang ayos niya. Parang gusto kong bumukaka bigla. Charot lang. Kakainin mo na ako. What? Ha? Ano kako? Kakain na. Umiwas ako ng tingin. Tapos na ako magluto kaya kakain na tayo. Masyado mong pinapahalatang interesado ka sa katawan ko. Hindi doon na nga ako sa kusina. Ayoko nang marinig yung mga delulu mo. Nagmamadali ko siyang nilampasan. Nagdikit pa ng bahagyang balat namin kaya't medyo nakaramdam ako ng kuryente. Nang makarating nga sa kusina, napasapo na lamang ako sa dibdib kong malakas ang kabog. Pinagpapawisan din ako sa hindi malamang dahilan. Pesteng Donato na yun Inaakit pa ako. Lord, ilayo niyo po ako sa tawag ng kalandian. Hindi pa ako ready. Donato Kyler's point of view. Damn that maid. She's getting on my nerves. How dare her to insult and call me by my first name? Hindi ba pwedeng pumunta ka na lang dito sa cafe? Bakit ako pang magdadala dyan ng kape mo? Mukha ba akong delivery man? And this is her talking back at me, as always. I already told you, hindi ako makakaalis dahil nasa meeting ako. Bilisan mo na lang dahil binabayaran ka naman ni Daddy. Hoy, Donato, Daddy mo nagpapasahod sa akin kaya't umayos ka sa pananalita mong ganyan.
Isa pa, wala tayo sa kondo ngayon. Kaya wag mo akong manduhan, ha? Sobrang daming customer namin ngayon, kaya wag mo akong sabayan, ha? Damn, I'm not Donato, okay? And stop giving me that attitude. Kung gusto mo ng kape, pumunta ka rito. O sige na, marami kaming customer ngayon. Bye, Donato. Sabay patay nito ng tawag. Hindi makapaniwalang napatingin naman ako sa cellphone ko. Siya lang talagang babaeng hindi natatakot na sagutin ako at tawagin ako sa pangalang Ayoko. Hindi ko rin alam sa tatay ko at bakit Donatong ipinangalan sa akin. Nag-iwan pa ng kahihiyan sa pangalan ko bago niya kami iwan ni Mommy. Napabuga ako ng malalim na hininga bago ako tumayo. Dinampot kong blazer ko bago lumabas ng office ko. Sheila, cancel all my appointments. Ikaw na lang din ang humarap sa mga board members. Dahil may importante pa akong aasikasuhin. Bilin ko sa sekretarya ko. Po, pero sir, magkagalit na naman yung mga yun. Masyado na akong kota sa mga galit nila eh. Maktol nito. Kapag nagalit sila, layasan mo. Yun lang at mabilis na akong naglakad papasok ng elevator. Dumiretso na nga ako sa parking. Palapit na ako ng sasakyan ko nang masalubong kong 3 kong kaibigan. Kyler! Bati sa akin ni Fred. O, saan ka pupunta? Tanong ni Akiro. Ano, bar na ba tayo? Nakangising tanong naman ni Lee. Umiling ako. Magkakape ako. Nakita ko naman ang pagtataka nila dahil sa aking sinabi. Usually kasi nag-aaya akong uminom ng alak. Hindi ko nga rin alam kung bakit gusto ko nang magkape. Kape? Sigurado ka ba talagang kape? Paninigurado ni Lee. Tumango naman ako. I'm not in the mood to drink a liquor. Nagkatingin na naman silang 3 bago napatango. Sama kami na makapagbagong buhay naman. Puro alak na kasing katawan namin kaya oras na para makapagkape. Sabi ni Fred. Hindi ko sila pinansin at sumakay na lang ng sasakyan. Mabilis namang sumunod yung 3 sa akin. Ang tatamad niyong magmaneho. Puros kayong mga naka-sports car tapos gusto niyong laging nakikisakay sa akin. Nakasimangot kong saad bago nagsimulang magmaneho. Tipid kasi sa gas ang sasakyan mo. Isa pa, good driver ka rin kasi. Pagrarason ni Akiro. Siya nga pala, hindi ka ba umuwi sa kondo mo? Pag-iiba ng usapan ni Lee. Doon ako umuwi sa kondo ni Daddy. May pinababantayan kasi siya sa aking babaeng ubod ng tapang. Tugon ko. Babae? Don't tell me magkakaroon ka na naman ng stepmother. Usisa naman ni Fred. Hindi siya babae ng tatay ko. Personal maid siya ni Daddy. Personal maid? Pero pinababantayan sa'yo? Bro, mukhang hindi lang personal maid ang relasyon nila. Natatawang sabi ni Lee. Naisip ko rin yan kahit nagpaimbestiga ako. And I found out that she's the daughter of my father's friend. Hindi ko alam kung bakit pinababantayan siya ni Daddy. Pero mukhang may malalim na dahilan. Napasipol naman si Akiro. Bakit parang love mo na ulit si Tito? Napatawad mo na ba siya? I will never forgive him. Hindi na ulit sila nagtanong kaya't natahimik na kami. Ilang sandali nga, nakarating kami sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Carmela. Bumaba kaming 4 ng sasakyan at pumasok sa loob. Agad sumama ang timpla ng mood ko nang makita ang babaeng sinisigawan ko noon. Paano? Bigla ba naman akong nilandi? Sinadya niyang tapunan ng pantalon ko ng kape para mahawakan niyang batuta ko. Kung hindi ba naman siya si Raulo? At talagang nagpakita ka talaga dito, Donato? Here comes the little devil. Donato? Shit! Gulat na sambit ni Akiro. Miss, magsorry ka. Naku, lagot ka dyan. Sabi naman ni Fred. Miss, magtago ka na, bilis. Diyos ko, baka matagpuan ka na lang sa ilog. Sabi naman ni Lee. Pinagsasasabi niyo dyan. Umirap si Carmela sa kanila bago ko balingan. Siguraduhin mong hindi ka mamumuisit dito ah. Sobrang pagod ko ngayon at nakaka-bad trip. Is that how you treat your customer? At tinaasan ko siya ng isang kilay. Order na lang, Donato. Halatang pagod siya kaya't nag-order na lang ako. Yung mga kaibigan ko namang gulat pa rin, nag-order na lang din. Dang bro, what was that? Hindi makapaniwalang tanong ni Lee. Ang alin? She called you Donato, but you didn't get mad? Hindi makapaniwalang saad naman ni Akiro. Who is she by the way? Tanong naman ni Fred. She's the woman that I told you. Siya yung kasama ko sa kondo.
Mas lalo namang hindi nakapaniwala ang mukha ng mga ito. Alam kong may gusto pa silang idaldal pero nang taasan ko sila ng kilay, nanahimik na lang sila. Maya-maya nga'y dumating na ang order namin. Muntik pang masubsob si Carmela kahit mabilis ko siyang inalalayan. Careful! Kinuha ko yung dala niya. Magpahinga ka muna kaya. You look tired and stressed. Ang daming customer ngayon kaya't hindi ako pwedeng magpahinga. Isa pa, kulang kami sa tao dahil yung buwisit na kapalitan ko kanina pa dun sa lacquer area. Idagdag pang pinagalitan ako ng manager ko. Diyos mio, hindi ko na alam ang gagawin ko. Mas mukhang stress ka pa rito kaysa nung nasa kondo tayo. Napahinga ako ng malalim bago tumayo't paupuin siya sa kinauupuan ko. Here, take a rest. Bawal nga. Kami na munang papalit sa'yo. Huh? Anong kami? Gulat na tanong ni Lee. Tumayo na lang kayo dyan at huwag nang magsalita. Seryosong sambit ko. Damn, why am I doing this? Ano namang pakialam ko kung pagod na si Carmela? Wala namang nagawang mga kaibigan ko kung hindi ang tumayo at sumunod sa akin. Iba palang ma-inlove tong si Kyler. Narinig kong bulong ni Lee. First time ma-inlove, nadamay pa tayo. Komento naman ni Fred. Let's just be happy. Nagkaroon na ng kulay ang mundo niyang puro kadiliman at kasamaan. Hirit naman ni Akiro. Isa-isa ko naman silang sinamaan ng tingin pero tinawanan lang nila ako. Pero, bakit hindi ko sila makontra? Am I in love? Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Carmela's point of view. Totoo pala na pwedeng maging anghel ang isang diablo, lalo na kapag nagkasakit. Kagaya na lamang nitong damulag kong inaalagaan. May sakit kaya't masarap pagtripan dahil nanghihina. Hay! Ang saya-saya pala kapag ginaganti ako ng karma sa mga taong mapang-abuso. Hindi mapigilang sambit ko habang naglilinis sa kwarto ni Donato. Ayaw niyang pumapasok ako sa kwarto niya pero wala siyang magawa ngayon. Isang pitik ko lang kasi sa kanya, lupay-pay kagad siya. Inaasar mo ba ako? Nanghihinang tanong nito. Hindi grabe naman. Tinatamaan ka kaagad. Huwag mo naman ipahalatang mapang-abuso ka. Sabay ngisi ko sa kanya. Napaubo naman to. Lumayas ka nga rito kung mga asar ka lang. Natawa naman ako. Masyado ka naman pikon, Donato. Don't you worry. Kahit salbahe ka alagaan kita ng with care. Kahit gusto mo ako pang magbihis sa'yo eh. Asa ka. Hinila nito ang kumot at itinalokbong sa sarili niya. Napailing-iling naman ako bago ipagpatuloy ang paglilinis. Pagkatapos ko nga, isinalang ko naman ang marurumi naming damit bago ako dumiretso sa kusina para magluto. Ipagluluto ko si Donato ng lugaw. Maulan din naman ngayon sa labas kaya't hindi na masama kung iyon na lang din ang gagawin kong tanghalian. Habang nagluluto nga ako, ay biglang tumunog yung cellphone ko. Unknown number ang nakalagay na caller pero sinagot ko pa rin. Hello? Sino po ito? Siyempre dapat magalang. Malay ko ba kung si Willie Rebelliam ito o si Kuya Vic Soto? Yo! Si Akiro to. Akiro? Yung kaibigan ni Donato. Sorry sa biglaang pagtawag Muulan kasi ngayon eh. Gusto ko lang sanang i-request na wag mo sanang iiwan si Kyler. Lalo na kapag kumikidlat o kumukulog. May trauma kasi si Kyler. Trauma? Wag mo na lang sabihing sinabi ko nung bata kasi si Kyler, naiiwan siya sa iba't ibang stepmother niya. Biktima kasi siya ng abuse. Kinukulong siya ng mga to sa madilim na closet o kwarto. May time nga rin itinali siya sa labas habang umuulan at kumikidlat. Yun din ang dahilan, kaya't galit na galit siya sa daddy niya. Hindi naman ako nakapagsalita dahil sa isiniwalat nito. Hindi ko akalain na ganun pala ang naranasan ni Donato. Kaya ba ganun na lamang kasamang ugali niya ngayon? Sige, ako na bahala sa kanya. Salamat. Sabay patay nito ng tawag. Ipinagpatuloy ko naman ang pagluluto ko. Binilisan ko na rin dahil nagsisimula na yung kulog at kidlat. Pagkatapos ko ang magluto ay dinala ko na yun sa kwarto ni Donato. Kumuha na rin ako ng tubig at gamot para isahang dala na lamang. Natagpuan ko nga si Donato na nanginginig habang nakatalokbong ng kumot. Huy, buhay ka pa ba?
Isinarado ko muna yung kurtina bago siya lapitan. Shit! Ang init mo, Donato! Tara na kaya sa ospital! I'm fine. I'm fine! Para kang nasa impyerno yung init-init mo, oh. I can handle this. Napakakulit talaga. Napahinga na lang ako ng malalim bago kuhanin yung lugaw. Pinaupo ko muna ng maayos si Donato bago siya simulang subuan. Kailangang maubos mo tong lugaw tiisin mo na lang para makainom ka ng gamot. Sabi ko sa kanya. Walang lakas lamang itong tumango. Hindi pala bagay kay Donato ang panghihina. Parang mas bagay pa sa kanya maging masamang nilalang habang buhay. Pagkatapos ko nga siyang pakainin, pinainom ko na siya ng gamot. Hindi ko muna siya pinahigat, sinuotan muna siya ng panglamig at medyas. O magpahinga ka na, Donato. Kakain lang ako dun sa gilid Sabi ko sa kanya. Tumango naman to't nahiga. Pumuesto naman ako sa isang gilid at nagsimulang kumain. Pansin kong patingin-tingin sa akin si Donato. Mukhang sinisiguro niyang hindi ako aalis. Marunong din naman palang matakot ang isang masamang damo, no? Donato, matulog ka na. Hindi ako aalis, okay? Sabi ko sa kanya pero hindi naman to kumibo. Tinapos ko na lang kagad ang pagkain ko at nilapitan siya. Napaigtad naman ako nang bigla nitong hapitin ang bewang ko at sumiksik sa akin. Don't leave me. Mahinang sambit nito. Kalibel niya ngayon ang dibdib ko dahil hindi naman ako literal na nakahiga. Okay lang naman sa akin dahil konti lang naman ang madadama niya sa akin. Hindi ako aalis, promise. Tugon ko bago haplusin ang buhok niya. Mas lalo namang humigpit ang yakap nito sa akin. Mukhang grabe talagang pinagdaanan niyang trauma sa buhay. Ilang sandali nga'y nakatulog na to. Maingat naman akong umalis ng kama. Iniligpit ko yung mga pinagkainan naming dalawa at hinugasan. Siguro 10 minuto akong nawala sa kwarto ni Donato. Pagbalik ko ay para itong nag-hysterical. Para siyang batang iniwan ng nanay. Ganito pala siya kapag nagkakasakit. Donato, ayos ka lang ba? Napalingon to sa akin at nilapitan ako. Where have you been? Tumaas ang boses nito pero bakas pa rin ang panghihina. Nagligpit lang ako at naghugas ng mga pinggan. Minadali ko na nga para makabalik kagad. Sagot ko. Ang sabi mo hindi ka aalis. Sorry. O sige na, mahiga ka na. Hindi na talaga ako aalis. Parang batang tumalima naman ito. Nahiga siya sa kama at kaagad ko naman siyang tinabihan. This time, nahiga na rin ako dahil inaantok ako. Huwag kang aalis. Mas mahigpit ngayon ang yakap nito sa akin. Hindi naman masakit ang pagkakahawak niya kahit okay lang. Oo na nga, hindi na nga ako aalis. Sinabi rin sa akin ni Daddy yan, pero iniwan niya pa rin ako sa mga bruha niyang babae. Yun bang dahilan kahit galit ka sa malalandi? Tumango naman to. Ayoko sa babaeng ganon dahil alam kong pera lang ang habol nila sa isang lalaki. Ayoko sa kanila dahil silang dahilan kung bakit malala ang trauma ko ngayon. Huwag kang mag-alala. Jeans at pagmamahal ang habol ko sa lalaki. At saka lahat ng pangako ko, tinutupad ko. Bigla itong nag-angat ng tingin. Dahilan para maglapit ang mukha namin. Isang usog ko lang, magdidikit na agad ang labi naming dalawa. Carmela. Ano? Bigla akong napatakip sa aking bibig. Sasabihin mo na naman bang mabahong hininga ko? Huwag mong kalimutang mahina ka. Uupakan talaga kita. Napatawa naman to. Kingi na, ang gwapo niyang tumawa. Hindi. Tinanggal niya ang pagkakatakip ko sa bibig ko. This is what I want to do. Sa isang iglap, nakadampi na ang labi niya sa aking labi. Para akong natuod sa pagkakahiga ko. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko rin may mga paru-parong nagliliparan sa loob ng aking tiyan. Halos 1 minuto yatang magkadikit ang labi namin bago siya humiwalay at bumalik sa pagkakahiga na parang walang nangyari. Let's sleep. We both need to rest. Malambing na sabi nito bago muling sumiksik sa akin. Hindi naman ako nakasagot at napahawak na lamang sa aking labi. Punyemas! Ganito ba kumbulsyonin ng lalaking to? Bigla-biglang nangahalik at umaaktong malambing na boyfriend. Ilang araw din bago natanggal ang sakit ni Donato. At sa ilang araw na yon, para siyang batang naglalambing.
Hindi ko nga alam kung natatandaan niya yung ginawa niyang paghalik sa precious lips ko. At hindi ko rin alam kung anong trip niya ngayon dahil bigla niya akong tinangay dahil may pupuntahan daw kaming beach. Donato, kagagaling mo lang sa sakit tapos gusto mo agad mag-beach? Nasira na ba ng tuluyan yung utak mo? Nakasimangot kong sambit. Gusto ko lang mawala yung stress mo, Carmela. Gusto ko lang ding bumawi para sa pag-aalaga mo sa akin. Nakangiting sagot niya. Nakakakaba na to ah. Bakit ngumingiti na siya ngayon? Hindi mo naman kailangang bumawi, Donato. Paano na lang kung bumalik yung sakit mo? Hindi babalik ang sakit ko, Carmela. Just believe me. Tantanan mo ako sa pakulkul mong akto na yan ha. Kapag talaga nagkasakit ka ulit, bahala ka na sa buhay mo. Siyempre naman joke lang yun. Ang sarap niya kayang alagaan. May libreng kiss. Don't be mad, Carmela. Promise, I'll be okay. Sabay hawak niya sa kamay ko. Wala na o edi na wala ng galit ko. Kainis. Palibasa alam niya kung paano ako kukuhanin eh. Hindi na nga ako nagreklamo at hinayaan na siya. Lumipas nga ang isang oras at narating namin ang isang private resort sa Pangasinan. Hindi nyo kaya itong si Donato. May sarili ba namang beach rest house? Uy ako, sariling lupa sa kukot paso lang ang meron ako. Nandito na palang lover boy eh. Bahagya pa akong nagulat dahil sa pagsulpot ni Akiro kasunod si Fred at Lee. Hindi ako na-inform na nandito palang mga kapwa niyang loko-loko. Shut up, Akiro! Pagsusungit ni Donato sa kanya. Huwag mo nga akong i-shut up. First time mong magpabakasyon ng ganito. Di ka naman ganyan, Kyler. Nakangising tugon ni Akiro. At talagang nagpatulong ka pa sa amin para masiguradong malinis tong buong bahay mo. Medyo makapal din ang mukha mo sa part na yun, ha? Sabi naman ni Lee. Pakiramdam ko magician na si Carmela. Ibang-iba ka na kasi ngayon. Nakangising sabi naman ni Fred. Napatingin naman ako kay Donato. Nakasimangot ito at masama ang tingin sa mga kaibigan niya. Hindi ko naman maiwasang mapatawa. Kung in love nga to sa akin, parang ang swerte ko naman. Pero ayokong umasa kaya hindi ako magiging delulu. Maiwan ko na nga muna kayong apat dyan. Maglalakad-lakad muna ako sa tabing dagat. Paalam ko sa kanila. I'll come with you. Napatigil sa pagsasalita si Donato nang hilahin siya ni Fred. Hindi, tutulungan mo muna kaming magbaba ng mga gamit nyo. Kampasarap sa buhay. Sabi ng lalaki. Tinawanan ko na lamang sila bago layasan. Nagtungo nga ako sa tabing dagat at nagsimulang maglakad-lakad. Naisip kong pumunta sa katabing resort nito na may mga naliligo. Gusto ko rin kasing magtingin ng mga tindang souvenirs. Ate, bili ka po sa akin ng bracelet. Ako po yung gumawa nito. Nakangiting sabi sa akin ng isang bata. Tiningnan ko naman yung mga gawa niya at magaganda yun. O sige, pagbilhan mo ako ng isa. Mela? Pakiramdam ko'y nagtayuan lahat ng balahibo ko nang marinig ang isang pamilyar na boses. Nagsimulang manginig ang katawan habang unti-unting nililingon ng lalaking nagsalita. Ikaw nga si Mela. Pakiramdam ko'y lahat ng trauma ko at kinatatakutan bumalik habang nakatingin sa kanya. Nakalaya na pala siya. Kamusta na? Hindi mo ako dinadalaw sa kulungan ah. Miss na kita. Anak ko. Hindi mo ako anak. Mela, kung ano man ang nagawa ko noon, patawarin mo na ako. Nagbago na ako ngayon. Hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita at mabilis na tumakbo paalis ron. Hindi ko alam kung hinahabol niya ako dahil hindi ko magawang lumingon sa kanya. Napatigil ako sa pagtakbo nang may biglang humawak sa akin. Nataranta pa ako pero nang makilala ko ito, doon na bumagsak ang mga luha ko. What happened? Seryoso ang mukha niya pero bakas doon ang pag-aalala. Nakalaya na siya. Umiiyak akong yumakap sa kanya. Anong gagawin ko? Baka may gawin na naman siyang masama sa akin. Sinong siya? Sabihin mo sa akin kung ano talagang nangyari. Hindi naman ako nakasagot. Gusto kong magsalita pero wala man lang lumalabas sa bibig ko. Mukhang naiintindihan naman niya ako dahil hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, binuhat niya ako at naglakad pa uwi sa tinutuluyan namin. At sa isang iglap, pakiramdam ko'y ligtas ako.
Naramdaman kong walang ibang makakasakit sa akin dahil poprotektahan ako ni Donato. Donato Kaler's point of view. Kahit na anong tanong ko kay Carmela, hindi niya talaga sinasabi kung bakit siya umiiyak nung araw na yon. Bigla rin siyang naging matamlay kahit wala na akong nagawa kung hindi ang tawagan ng aking ama. "What's my only son wants with me?" Yan kagad ang bungad niya sa akin. Mas pinili kong mag-FaceTime kaming dalawa para mas makausap ko siya ng masinsinan. Kahit naiinis ako sa kanya, wala naman ako magagawa. "Anong alam mo sa buhay ni Carmela?" Diretsyong tanong ko sa kanya. "That's really hurtful, my son. Tinawagan mo lang ako para may makuhang impormasyon tungkol kay Carmela?" Nakangising sabi nito. "I don't have time to play with you, old man. Just answer my question before I lose my patience with you." Natawa naman to. "Alright, so, I'm a friend of her mom. Sabihin na nating kababata ko ang ina ni Carmela. Of course, I do like her mother too. Kaso hindi ako nanalo dahil mas mahal niya ang ama ni Carmela. Nagkasundo rin kami ng asawa ni Cara, Carmela's mother. Naging magkaibigan kami at nagkasama rin sa mga kalokohan. Hanggang sa ikasal silang dalawa. At doon ko naman nakilala ang mami mo. Kahit may kanya-kanya kaming buhay na, hindi pa rin nawawala ang pagkakaibigan namin. Hanggang sa maipanganak ka nga. At kasunod naman nun ay ang pagkabuntis ni Cara. Nagbago bigla ang lahat ng masangkot si Ramil sa isang scam case. Hindi niya nga sinabing may naiwala siyang malaking halaga. At doon na siya pumasok sa pagbebenta ng drugs. Hanggang sa gumamit na rin siya nun. Doon nagbago siya at sinasaktanan niya si Cara. At dumating na nga kinatatakutan ko. Nagpakamatay si Cara dahil hindi na niya kinaya. Ibinili niya sa akin si Carmela na ituring kong anak. Nabaling kay Carmela ang atensyon ko kaya't medyo napabayaan ko kayo ng mami niyo. Hanggang sa maaksidente nga ang mami mo nang dahil sa akin. Nadepress ako, kaya't parehas ko kayong napabayaan ni Carmela at nakuha siya ng ama niya. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya ng mga araw na yon. Nalulung kasi ako sa mga pambababae. Dahilan para hindi ko maisip na may ginagawa palang masama sa iyo ang mga naging babae ko. Nang mga lumipas sa mga taon, doon ko napag-alaman na binubugbog ni Ramil ang anak niya. Nalaman ko ring ilang beses na siyang pinagtangka ang galawin nito. Doon na ako gumawa ng aksyon at pinakulong ko si Ramil. Mula sa malayo binabantayan ko kayo ni Carmela kasi gusto kong bumawi. Kaso masyado nang huli para makabawi ako sa iyo dahil napuno ka na ng galit. Kaya ba kinuha mo si Carmela bilang personal maid mo para bantayan mo siya? At kaya rin ba pinababantayan mo siya sa akin? Para maprotektahan ko siya? Tanong ko. Tumango naman siya. Sa nakikita ko naman safe na safe sa iyo si Carmela. Kaya sana anak, mapatawad mo na ako. This is not the right time. Yun lang, bago ko patayin ang tawag. Hindi pa panahon para mapatawad ko siya. Gusto ko munang makita na talagang nagsisisi siya sa kanyang mga nagawa. Tumayo ako't lumabas ng kwarto pagkatapos kong itabi ang laptop ko. Dumiretso ako sa kwarto ni Carmela at nadatnan ko itong nakatingin sa bintana. You wanna walk outside with me? Pag-agaw ko ng atensyon niya. Baka nandyan pa siya. Wala siya. Pinalagyan ko ng bantay ang paligid ng rest house ko kaya't walang ibang makakalapit dito. At kung sakaling ang lumitaw siya, I'll make sure that I won't let him come near you. Saglit naman tong napatitig sa akin. Ilang sandali nga'y ngumiti ito bago tumango at tumayo. Tara, ayoko namang sayangin ang effort mong pasayahin at pagpahingahin ako. Ngiti lamang itinugon ko bago siya hawakan sa kamay. Lumabas kaming dalawa ng bahay at nagsimulang maglakad sa tabing dagat. Palubog na yung araw kaya't hindi naman nagaanong mainit. Kapag nagkapamilya ako, gusto kong tumira sa ganitong lugar. Malayo kasi sa mga chismosa at magulong lugar. Isa pa, gusto ko rin palaging nakikita yung abs at biceps ng magiging asawa ko. Tapos, sa tabing dagat. Susubukan naming maggapangan. Ay shit! Mali na yung sinasabi ko. Sabay bungis-ngis niya. Hindi ko rin maiwasang mapatawa. Kakaibang imagination pala talagang meron ka, no? Hindi imagination yun, Donato. Fantasy ko yun na sana mangyari soon.
Ang kaso wala akong mahanap na mapapangasawa. How about me? Bigla itong napalingon sa akin na magsalita ako. Ha? I do have abs and biceps. Why not let me be your husband? Hindi ka nalugi sa akin, oh. Isa pa, kasal at anak na lang din ang poproblemahin nating dalawa kung sakasakali. Para kang sira, ano pa? Bigla itong bumitaw sa akin at nauna nang maglakad. Hindi ko naman maiwasang matawa habang nakatingin sa naglalakad niyang figura. Saktong humangin ang katamtaman, dahilan para liparin ang may kahabaan nitong buhok. At sa isang iglap, napasapo na lamang ako sa dibdib kong malakas ang kabog. I think I'm really in love right now. Carmela's point of view. Back to reality na naman. Nagkaroon man ng aberya dun sa resort, hindi naman yun naging hadlang para makapagsaya pa rin ako. Talagang in-enjoy ko ang last 2 days namin doon ni Donato. At yung pinakahuling araw, nag-kiss ulit kami. Hoy! Anong kinakakilig mo dyan? Parang may kumikiliti dyan sa pempem mo dahil sa pagkisag-kisag mo dyan. Kalabit sa akin ni Grace. Masaya lang naman yung puso ko. Nakangiting tugon ko. Nagbakasyon ka lang ng ilang araw, ganyan ka na. Dapat sinama mo ko para sumaya na rin yung puso ko. Nakangusong sabi nito. Sa susunod isasama kita, may kasama pa naman akong 2 single na ubod ng pogi. Si Akiro at Lee kasi single. Si Fred naman loyal daw sa ex nitong sinusuyo nito. Narinig niyo na bang chismis? May isang crew dito sa cafe na nilalandi si Kyler Bonavista. Napatingin kami sa grupo nila Michelle nang marinig ko ang boses nito. Siguro ginagalingan niya sa kama kaya't hindi siya maiwan ni Kyler. Sabi naman ni Jenny. Akala niya siguro seseryosohin siya ni Kyler. Ang dami ng tinatapong babae noon. Sabi naman ni Lori. Tumingin naman sa gawi ko si Michelle. Oh, nandito pala yung babaeng pinag-uusapan natin eh. Ang babaeng feelingera. Imbis na mainis, tinaasan ko siya ng kilay at nginisihan. Naku, nakalimutan mo ring ipagkalat na live-in na kami ni Donato Kyler. Sa kondo ng daddy niya mismo ha. Tapos kayakap ko yung biceps niya tuwing gigising kami. Grabe rin kumain si Kyler kasi parang masisiraan ako ng bait. Umaakto pa akong nasasarapan habang nagkukwento para mas mainis siya. Nainis naman ang bruha kahit hindi ko maiwasang mapatawa. Ang saya talagang manginis ng mga pangit. At proud ka talagang malandi ka? Sarkastikong sabi nito. Yes, proud na proud akong malandi lalo kapag kay Kyler ako lalandi. Sino ba naman kasing hindi magiging proud, diba? Ang sarap niya kaya. Bigla naman tong ngumisi. O edi proud ka ring adik at ex-convict ang tatay mo. Nabalitaan ko pang marami siyang babaeng sinira ang buhay eh. Doon na tuluyang nawala ang ngisi ko. Kapag tungkol sa bagay na yun, pakiramdam ko maiiyak na ako. Tumigil ka na, Michelle. Hindi porket inggit ka kay Carmela, ganyan ang lalabas sa bibig mo. Gusto mo bang butasin ko yung lalamunan mo? Sabat ni Grace. Alam niya rin kasi ang kwento ng buhay ko kahit alam kong hindi niya mapipigilang mainis. O bakit? Totoo naman ang sinasabi ni Michelle ha? Sabi naman ni Jenny. Dapat sa kanya patalsikin dito sa cafeteria. Baka mamaya kung ano pang gawin sa atin yan. Sabi naman ni Lori. Kapag hindi nyo itinikom yung mga bunganga nyo, pasasabugin ko yan. Lahat kami napalingon sa nagsalita. Medyo nagulat pa ako na makita kung sino ito. Sir Dan! Gulat kong sambit. Wala man lang pasabi na uuwi na siya. O edi sana nasabi ko ang size ng paa ko. Hindi kasalanan ni Carmela kung bakit ganoon ang ama niya. Wala nga siyang kinalaman sa pas nito kahit itikom niyo yung mga mababaho niyong bunganga. Pangit na nga kayo eh, mga inggitera pa kayo. Inirapan ni Sir Dan ang mga ito bago ko balingan. Tara na Carmela, umuwi na tayo. Magpapatayo ako ng cafe para sa'yo nang hindi mo na makita ang mga tsakang to. Wala kasing pumapatol kahit paninira ng kapwa lang nagagawa. Mag-ama nga sila ni Donato, parehong pasmadong bunganga. Hinubad ko naman ang apron ko at tumango. Sige po, ayoko na rin naman dito dahil sa kanila. Doon na lamang ako sa kondot magdamag na makikipaglaro ng saklaan sa kama kay Donato. Sama ako!
Sabat ni Grace at tinanggal din ang kanyang apron. Nag-flip hair ako sa harapan ng 3 bruha bago hilahin si Grace palabas ng cafe na yon. I won't settle for less from now on. Nang makalabas nga kami ng cafeteria, napahinga na lang ako ng malalim. Nagdadalawang isip na tuloy ako kung gagapangin ko na ba talaga si Donato. Ang hirap talaga kapag magkaiba kayo. Yung tipong langit siya, ikaw mukhang lupa. Carmela, don't think about what they said. Inggitera lang yung mga walang iyang yun. Sabi ni Sir Dan. Natawa naman ako. Hindi mo naman ho ako in-inform na uuwi ka pala. Hindi ko tuloy nasabi sa iyo yung size ng paa ko. Pag-iiba ko ng usapan. Kahit hindi mo nasabi, binilhan kita ng mga pasalubong. Araw-araw ba namang ipaalala sa akin ni Donato yung tungkol sa pasalubong mo eh. Sorry ka po, masyado yatang in love sa akin ng anak ninyo. Napatigil kami sa pag-uusap nang biglang may humawak sa braso ko. Mabilis kong inalis ang kamay nang humawak sa akin nang makilala ko kung sino ito. Carmela, mauna na kayo sa kondo. Kakausapin ko lang itong tatay mong naligaw ng landas. Seryosong sabi ni Sir Dan. Hindi ikaw ang gusto kong makausap, Dan. Gusto kong makausap ang anak ko. Siyang kailangan ko. Wala kang anak dito, Ramil. Tayong dalawang magtutuos kaya't sumama ka sa akin. Papalag pa ito pero agad din siyang hinila ni Sir Dan. Mabilis ko namang hinawakan si Grace at hinila patungo sa kondo. Tahimik lamang ako habang naglalakad kami at hindi naman nagtatanong si Grace. Dahil mukhang ramdam niyang wala ako sa mood. Nang makarating nga sa kondo, si Donato kagad ang sumalubong sa akin. What's wrong, baby? Malambing na tanong nito. Lumapit naman ako kagad sa kanya at yumakap. Inaaway nila ako. Pero okay naman na dahil pumatol ako. Hindi naman to kumibo at ikinulong na lamang ako sa kanyang bisig. Sigurado na agad akong may pinaplanong masama ang lalaking to. Mala Tony Fowler kasing isang to. Tahimik lang sa umpisa. Alam ko yung nasa isip mo, Donato. Itigil mo yan dahil tinulungan naman ako ni Sir Dan. Sabi ko bago mag-angat ng tingin sa kanya. Nandito si Daddy? Tumango ako. Nagulat nga rin ako dahil sa biglaang pagdating niya eh. Sa ngayon, kinakausap niya yung tatay ko. Bigla kasi akong pinuntahan ng isang yun sa trabaho eh. Mabuti na nga lang at dumating yung daddy mo dahil baka talagang nagpanik na ako. How dare him? Kaya pala nung sinabi kong papunta ako sa'yo, pinigilan niya ako. Eto naman, pati tatay niya pinagseselosan. Napabungis-ngis pa ako bago mahinang kuruti ng dibdib niya. Napatigil naman kami sa landian nang may tumikhim. Napalayo naman ako kay Donato nang ma-realize na kasama ko pala si Grace. Kailangan kasi hindi halatang pa-baby ako masyado. Oo nga pala, si Grace nga pala. Pakilala ko sa kanya. Tumango naman si Donato bago naglahad ng kamay. Kyler. Tatanggapin sana ni Grace ang kamay nito pero hinarang ko ang kamay ko. Kaya akong nakamayan. Off limits muna dahil silosa ako. Nakangiting sabi ko. Natawa naman si Grace. Don't worry, dun ako sa sinasabi mong single. Pasa ko dyan sa baby mo, masungit kasi yan eh. Sa iba lang masungit yan pero sa akin sobrang tiklop yan. Nilingon ko si Donato. Diba baby ko? Yes baby. Kinilig naman ang nakatagong bulaklak sa loob ng panty ko. Leche, masyado na akong malandi ngayon. Tuluyan nga kaming umalis ni Grace doon sa mga cafe ng maraming demonita. Pero nakahanap din kami kagad ng panibagong trabaho. Sa tulong na rin ni Akiro, ipinasok niya kami sa cake shop niya. From kape to cake talagang atake namin. She's pretty, huh? Tinaasan ko naman ng isang kilay si Akiro. Kaibigan ko yan ha. Huwag mong paandaran yan ng pagiging babaero mo. Sasamain ka sa aking lalaki ka. Chill, I'm just praising her. Tumawa pa ito at nagtaas ng kamay na animoy sumusuko na. Stop laughing with her. Biglang may humapit sa bewang ko. Sino pa ba? Di yung selosong masungit. Mabungi ka sana, sabi pa nito. Ang seloso mo naman. Nakasimangot na lang na sabi ni Akiro bago tumayo. Doon nga ako kay Grace eh. Sa kanya ako makikipagtawanan para walang KJ. Nilingon ko naman si Donato. Huwag kang seloso, lalo na sa mga kaibigan mo.
Hindi naman kita ipagpapalit kahit masungit ka. Grabe kaming maglandian. Wala naman kaming label. Kumbaga, mag-amo pa rin ng aming atake. Magsasalita pa sana ito pero napatigil siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Halatang ayaw niyang sagutin yun kahit ako nang sumagot. Hello po? Pagsagot ko sa tawag. Is this Kyler Bonavista? I'm Jamie Flores from RCV Hospital. I just want to inform you that Dan Bonavista is now here. Natagpuan ho siyang may tama ng bala sa katawan kasamang isa pang lalaking nagngangalang Ramil Tiangco. Pumunta na lang po kayo rito para maasikasong bangkay niya. Bangkay? I'm sorry to inform you, but he's already dead. Hindi na ho siya nakaabot dito dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Naibagsak ko naman ang hawak kong cellphone habang tulalang nakatingin kay Donato na confused na nakatingin sa akin. Donato! Ang daddy mo! What happened? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Sumisikip ang dibdib ko at hindi ko nga mapigilang ibagsak ang mga luha ko. 3 beses akong huminga ng malalim bago sabihin ang salitang yon. Patay na siya. Natagpuan silang patay ni tatay. Donato Kaler's point of view. Nandito lang ako sa kwarto at walang ganang tumayo. Hindi ako lumalabas kaya naman hinahatiran na lang ako ng pagkain ni Carmela. Ayoko rin kumain kahit pinipilit na lang ako ni Carmela. Donato, hindi mo man lang ba siya sisilipin? Huling gabi na nila ni tatay. Mahinang sambit ni Carmela. Alam kong nasasaktan siya ngayon at gusto niyang maging mahina. Pero dahil sa kalagayan ko, pinipilit niyang maging malakas. I can't. Sagot ko lang. Pero kailangan mong kayanin. Hindi pwedeng ganyan ka lang. Kailangan mong maging malakas dahil siguradong malulungkot si Sir Dan kapag nakita kang ganyan. Hinawakan itong kamay ko. Please, Donato. Silipin mo man lang siya oh. Hindi ko alam kung kaya ko. Tumulo ang mga luha ko. Carmela, hindi ko kayang harapin si Daddy. Hindi ko kayang tanggapin na wala na siya. I was supposed to surprise him. Patatawarin ko na sana siya tapos biglang ganun. Biglang nasa kabaong na siya. Plano ko na talagang patawarin siya at humingi na rin ng tawad sa kanya. Plano kong magkaroon kami ng father and son bonding. Kaso hindi na matutupad yun. Ayon sa mga pulis, binalikan ng ama ni Carmela ng mga dating kasamahan nito na sangkot sa droga. Pinlano nilang idamay si Carmela, kaya't binalak itong pigilan ng ama nito. Kaso sa huli, ayaw makinig ng mga ito at gustong idamay si Carmela. Hindi alam ni Ramil na sinundan pala siya ni Daddy. Pareho silang nakipagputukan ng baril, dahilan para masawi sila. Nahuli na yung ibang sangkot na nabuhay at nakakulong na. Gusto lang palang humingi ng tawad ng ama ni Carmela sa kanya, kaya't nilalapitan siya nito at gustong makausap. Nagsisisi na ito sa nagawa nito at gustong bumawi. Donato, alam kong nasasaktan ka. Parehas lang tayo ng nararamdaman kaso kailangan pa rin nating bumangon pareho. Parehong may nagawang kasalanan sa atin ng mga ama natin at pareho natin silang gustong patawarin kaso nawala sila eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay huli na ang lahat. Sigurado akong naririnig pa rin nila tayo at nasa tabi pa rin natin sila. Pinunasan nito mga luha ko. Kaya tara na, sasamahan kita. Dahan-dahan ko namang itinango ang ulo ko. Pero sa ngayon, mag-toothbrush ka muna ha. Ang gwapo mo pero umaalingasaw ang hininga mo. Napatawa naman ako dahil sa sinabi niya. Hinalikan ko siya ng mabilis. Kaya't napasimangot to. Dumiretso nga muna kami sa banyo at nag-toothbrush muna bago kami lumabas na dalawa. Parehong sa bahay nakaburo lang ama namin. Magkatabi ang kabaong nila kasi mag-best friend naman sila dati. Nang makita ko nga ang 2 kabaong sa harapan, parang dinudurog agad ako. At nang tuluyan ko ng malapitan ng kabaong ni Daddy, doon na muling bumagsak ang luha ko. Nanlambot ako kahit napahawak na lamang ako kay Carmela. Daddy, sorry. Sorry, Daddy. I'm so sorry for being a bad son to you. Patatawarin naman na sana kita kaso biglang ganito.
Hinanda ko na yung rest house natin kasi doon kita gustong makausap. I already prepared everything. But you left me. Palagi mo na lang akong iniiwan eh. Palagi mo na lang akong hinahayaang mag-isa. Kahit ganito ko, kailangan ko rin ng ama. Kailangan kita, Daddy. Napasubsob ako sa salamin ng kabaong nito. You're so unfair, Dad. You're really unfair when it comes to me. But even if you're like that, I still love you. You're still my number one hero and my everything. You're still the best father for me. I'll always love you, Dad. Iyak lang ako ng iyak doon. Naramdaman ko rin ang pag-iyak ni Carmela at ng iba pang mga bisita. Wala na akong pakialam kahit makita nilang mahina ako. Basta't gusto kong ilabas ang lahat. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Hindi kita iiwan. Sabi ni Carmela habang hinahaplos ang likod ko. Hindi rin kita iiwan, Carmela. I love you always, my baby. Niyakap ko siya't hinalikan sa noo. Nabigla naman kaming dalawa dahil may nakisali sa yakap namin at mga umiiyak din ng mga ito. Hindi rin kita iiwan, Kyler. Kahit ganyan ang ugali mo, number one best friend pa rin kita. Umiiyak na sabi ni Fred. Palagi mo akong kasama, Kyler. Sabi naman ni Akiro. I-kiss mo rin kami sa noo. Pagaanin mo rin ang loob namin. Ika naman ni Lee. Napasimangot naman ako at siniko sila. Hindi naman nagpatinag ang mga ito at mas lalo lamang yumakap sa akin. Let go of me! Inis kong sabi. Parang kanina lang ang sweet mo eh. Tapos nagsusungit ka na kagad ngayon. Hindi pwede yun. Lambingin mo rin kami. Madramang sabi ni Akiro. Sinubukan kong kumawala sa kanila pero ayaw patinag ng mga walang hiya. Tumawa naman si Carmela na nakalayo na sa amin. Isusunod ko kayo sa tatay namin eh kapag hindi kayo bumitaw, sige. Inis kong sambit pero hindi talaga sila nakikinig. Buwisi talagang mga to. Kinabukasan nga, hinatid na namin sa huling hantungan ng ama namin. As usual, magkatabi rin ang puntod nilang dalawa dahil magkatabi lang pala ang puntod ng ina namin ni Carmela. Literal na hanggang huli, magkakaibigan sila. Shh! Nandito lang ako. Sabi ni Carmela habang hinahaplos ang aking likod. Hindi ko kasi mapigilan ang sakit na nararamdaman ko, kaya grabe ang iyak ko ngayon. Sumama ka na para hindi ka na mahirapan. Sabi ni Akiro bago ako itulak. Literal na muntik na ako mahulog sa hukay dahil sa ginawa nito. Mabuti na lamang at nahawakan ako ni Carmela at nung dalawang lalaki sa gilid. Are you trying to kill me? Galit kong singhal sa kanya. Tinutulungan lang naman kita para hindi ka na malungkot. Nararamdaman ko kasing sobrang sakit na nararamdaman mo. Tugon nito. Eh kung ikaw kayang isama ko sa hukay? Kyler, ayokong angkinin ng tatay mo. Ang isa pa, overnight ka lang naman dyan. Huhukayin ka rin namin bukas. Natawa naman yung iba dahil sa sinabi nito kahit mas lalo kong sinamaan ang tingin nitong si Akiro. Magaling talaga kapag sa kalokohan. Hindi ko na nga siya pinansin at baka matuluyan ko pa siya. Itinuon ko na lang ulit ang pansin ko sa tatay kong unti-unti nang tinatabunan ng lupa. Maya-maya nga lamang ay natapos ng libing. Umalis na ang mga nakiramay habang kami nanatili sa sementeryo. Sigurado ako na kung magkasamang parents ko, bugbog na yun ngayon si tatay kay nanay. Nararamdaman ko kagad ang galit ni nanay. Natawa si Carmela. Kaso hindi ko lang sure kung sa langit nga mapupunta si tatay. Masyado niya kasing pinahabang listahan ng mga kasalanan niya dito sa lupa. Same with my dad. Baka sa ibang dimensyon nagiinuman ng mga tatay natin. Muli kaming natawa dahil sa sinabi ko. Eh, ikaw kaya, Kyler? Saan ka kaya mapupunta? Sabat ni Fred. Sa purgatorio yan. Silly ang sumagot. Sinamaan ko naman sila ng tingin. Trip nyo ba talaga ako? Baka nakakalimutan yung may kasalanan pa kayo sa akin ha? Lalong-lalo ka na, Akiro. Tinutulungan lang naman kita. Sagot nito. Tumayo naman ako at kaagad silang dinamba. Pare-pareho kaming natumba sa damuhan. Hindi pa ako kinakasal. Gusto niyo na agad akong tuluyan? Singhal ko sa kanila. Tumawa lamang ang mga ito't hinampas ang katawan kong nakadagan sa kanila. Hindi ko rin naman maiwasang mapatawa
habang nangingilid ang aking luha. Kahit sobrang sakit ng pinagdaanan ko, kailangan ko pa rin bumangon. Dahil may mga taong nandyan pa rin para sa akin. Nandyan pa ang mga kaibigan kong puro kalokohan. At ang babaeng pakakasalan ko, si Carmela. Carmela's point of view. Grabe ang roller coaster ng buhay namin ni Donato. Inaamoy-amoy at pinupunas lang niya yung panty ko sa mukha niya tapos ang dami ng plot twist na nangyari. From masaya to masakit. Masakit to masaya ulit. Kung sino man ang author ng buhay namin, sana masarap ang ulam niya. Pareho man kaming nawala ni Donato. Grabe naman yung binalik sa amin. Nanlumbay man kami noon, unti-unti naman kaming nakabangon ngayon. Diyos mio, Kakaloy! Anong ginawa mo sa kanin? Gulat kong tanong sa panganay namin ni Donato na 8 taong gulang. Mami, naglaga akong egg. Favorite yan ni daddy ko kaya nilutuan ko siya. Sagot niya't ngumiti sa akin. Hindi ko naman alam kung matutuwa ba ako o maiinis. Anak, hindi po nilalaga yung itlog na pula. Diyos mio ka naman anak. Pinatong mo pa sa sinaing natin, tingnan mo. Mukhang si Barney yung kakainin natin. Tiningnan ko lang naman saglit yung bunso namin ni Donato dahil nagtatantrums. Tapos pagbalik ko, violet na yung kakainin namin. Akala siguro niya nilalaga pa ng daddy niya yung itlog na pula bago kainin. Baka po kasi hilaw kapag hindi ko po pinatong sa kanin. Nakangusong tugon nito. Doon na ako napatawa. Ibang klase talaga tong si Calium Donato namin. Oo, may Donato na rin ang pangalan niya dahil sa trip ng tatay niya. Calium Rosen ang sabi ko pero pagising ko, Calium Donato na siya. Gusto yatang gumanti ng lintik. Ang saya-saya mo yata baby ko ah. Ayan na, speaking of the devil. Anong banding nyo ngayon? Daddy! Tumakbo si Kaloy palapit sa ama at nagpabuhat. Kung nagtataka kayo kung bakit Kaloy ang nickname niya, hindi ko rin alam. Daddy, nag-cook akong egg for you! Wow! Thank you, Kaloy! Tugon ni Donato bago ito halikan sa pisngi't ibaba. Makakangiti ka pa kaya kapag nalaman mo kung anong klaseng itlog ang niluto niya? Baby, give me a kiss. Nilapitan ko naman yung asawa ko at hinalikan. So, why are you laughing? Masaya ka ba dahil pauwi na ako? Secret na lang muna. O sige na, magbihis ka na't maghahain na ako. Pakikuhan na rin si Donna ron sa playroom niya. Nag-iinarte na naman kasi. Tumango naman to bago nagtungo sa kwarto namin. Nagpatulong naman ako kay Kaloy sa paghahain. Siyempre, iuhuli natin yung kanin para masaya, di ba? Ilang sandali nga, lumabas na si Donato. Bit-bit ang bunso naming maliwanag ng aura. Nagmana talaga sa akin ang bunso namin. Ngumingiti lang kapag nakakakita ng biceps. Where's the rice? Tanong ni Donato nang makaupo sila. Kinuha ko naman yung kanin at hinain. Nakita ko kagad ang pagkawala ng ngiti nito habang nakatingin sa kanin namin. What's that? Tanong nito. Kanin na Barney inspired. Natatawang inginuso ko si Kaloy. Yang anak mo, nilaga ba naman yung itlog na pula sa kanin? O ang ending si Barney ang kakainin natin ngayon, ano? I love you, Daddy. Panguuto ni Kaloy sa ama. Napatawa naman si Donato. I love you too. But next time, don't do it again, okay? I prefer white rice than purple rice. Daddy, it's yummy naman po. Sabi ni Donna nagsisimula na sa paglapang. 5 years old itong si Donna namin na isang food and biceps life. O siya, kain na. Wala rin naman na tayong magagawa kung hindi kainin si Barney. Saad ko. Nagsimula nga kami sa pagkain. In fairness, bagay pala sa sinigang yung purple na kanin. Pagkatapos ng kumain, agad na nagtungo ang mga bata sa playroom. Mukhang susulitin na kagad nilang paggamit ng gadgets. Kapag kasi sumapit ang 5 p.m., bawal na silang mag-gadget. Nilagyan namin sila ng time limit dahil ayaw naming ma-addict sila masyado. Oh, kamusta ang work? Tanong ko sa asawa kong katulong ko sa paghuhugas. Ako ang taga-sabon, siya ang taga-banlaw. As usual, nakaka-stress. Ang daming pasaway na empleyado at may ilan din akong natanggal. Sagot nito. Sa ngayon, magandang housewife ako ni Donato. Gusto ko nga sanang magtrabaho kaso ayaw naman niya. Mas gusto niya na raw na alagaan ko na lang ang mga bata. Mas gusto niyang siyang magpo-provide.
Yan ang laging sinasabi ko sa kanya dahil talagang hindi niya napipigilan minsan ng anger issues niya. Lalo kapag tangang kausap. Yes naman po baby ko. Binitawan itong plato at pumwesto sa likuran ko. Yumakap to sa akin at humalik-halik pa sa aking leeg. I love you baby. Bakit nilalandi mo ko? Gusto mong umisano? Idiniin itong sarili sa akin. Naramdaman ko bigla ang pagkaway ng kaibigan niya sa pangupo ko. Tigas nun. Baby, let's have quality time. Pinagapang itong kamay niya papasok sa loob ng damit ko at sinapo ang dibdib ko. I really missed you baby. Sa bagay, 1 linggo siyang tigang. Hindi ka pa ba nabubusog dun sa violet rice at gusto mo pang kainin ng pink brown rice ko? I prefer your pink brown rice baby. Mas masarap at mas nakakasatisfied. Binitawan ko naman ang hawak kong panghugas bago siya lingunin. Binigyan ko siya ng isang mabilis na halik. Okay baby, kainin mo't ibaon sa akin yung kayamanan mong alaga mong malaki at mataba. Sabay lip bite ko. Binuhat naman ako nito. Yes baby, I'll bring you to heaven. Ay, Diyos mio. Siguradong may iika-ika na namang babae bukas. Pero okay lang. At least nadala sa heaven. O siya, hanggang dito na lang kami ni Donato ko. Mainggit kayo diyang mga single. Wakas.